brothers and sisters. Pauwi na tayo ngayon galing ng trabaho. So ito yung first winter storm ko dito ngayong araw na ito. Medyo today is siguro kakapal talaga yung ilaw hanggang makabaywang siguro. Hirap maglakad kasi mahangin. Hindi ko na alam yung daan. Pili ko na ako sa daan. Tawid muna tayo, guys. Ang hirap siguro pag ganitong winter. Kaya hirap maglakad eh. Hindi mo alam kung malalim yung dinadaanan mo o hindi. Nasaan na ba ako? Pindutin muna natin ang ating... Ito, pag tumatawid dito, lagi pindutin. Para ma-prolong yung yung pagtawid natin, yung seconds na pagtawid natin. Sarap ng panahon. Kung sa Pilipinas bagyo, dito is storm. Sa Pilipinas sa sobrang lakas ng bagyo is gigiba yung bahay, alam mo yon, o wasak, baha. Dito naman winter storm, hindi magigiba ang bahay, walang mangyayari, pero lulubog ka naman sa yelo at maninigas ka sa sobrang lamig. Ininigas sa kambing ko, guys. Lagyan ko muna ng glass. Yan, lakad na tayo pa uwi, guys. Kanina nahulog ako, hindi ko alam malalim pala yung tinatapakan ko. Natakpak kasi ng yelo eh. So ang ganda dito, guys, kasi nga kapag ganito nag-yelo, lagi may nakamonitor talaga na yung pinoboldos nila yung makapal na yelo para nga may madaanan yung tao. Lagyan ko muna ng yung aking kamay. Hindi na takere ang lamig. Sorry. Ayan, nalagyan ko na ng gloves ko kamay ko. Lamig kasi hindi kaya. Ayan, pagkita ko sa inyo yung lugar. Ayan, mamaya niyan hanggang bewang na yung yelo. May kasama ako naglalakad. Kapag naglalakad ako dito, ako lang talaga mag-isa. Always yun, lagi. May nakakasabay naman ako na isa lang. Once in a lifetime lang yun. Takpan natin ang ating mukha ba kasi mapasok yung yelo sa tenga ko. Ayan. Ilang degrees kaya ngayong araw na to? Usually kasi experience ko pa dito is negative 1, negative 2, negative 4. Siguro yung pinakamalamig na experience is negative 7. Unlike sa ating province, nakaka-experience na sa 24. Yun. Siguro sobrang lamig. Pininigas ko talaga. So sana wag naman maging ganun kalamig dito. Kasi nga daw nasa tabing dagat to. Isa nga siya, nasa tabing dagat. So hindi siya magiging kasi lamig or hindi ka pa nga na-experience. Unlike nga sa other province na sobrang lamig. Yung may namamatay na talaga sa sa lamig, yun na. So gaya nga na nasabi ko, sa Pilipinas sobrang lakas ng bagyo, ginigiba yung bahay, baha. So dito hindi mo ma-experience, kaso lang sobrang kapal ng yelo. Pagbukas mo ng bahay mo, wala ka na madaanan. So kailangan mo i-shovel hat yun. Alisin mo yung yelo para may madaanan ka. Pagala natin. Hirap maglakad kasi nga nakano ako winter boots.
So, prepare naman ako today sa aking outfit. Taran! Yan, ito lagi ang aking outfit. Actually, dalawa lang talaga ang jacket ko eh. Na laging sinusuot pag dito, papasok ng trabaho. Balik-balik. Hindi naman masyadong pinapansin yun dito. Unlike sa nung nasa Pilipinas ako. Yun kasi nga, alam niyo na, OOTD, mahilig yung tao doon, pumorma. Mapapansin ka talaga kung yung susuot mo is balik-balik, ulit-ulit. Dito wala nang papansin sa iyo. Ang importante dito, paano ka makisama, saka sisikap ka para sa sarili mo. Yun yung mas importante dito. Tignan mo ngayong araw na to, pumasok ako kahit na day off ko actually, pero kasi nga may nag-absent yung dalawang kasama kong matanda, siguro nirarayuman na, hindi na kinaya ng kanilang kasukasuhan, so ako na pumasok, pero pinauwi din ako agad. So nagtagal lang ako ng 3 hours sa trabaho kasi nga wala daw masyadong tao ngayon dahil yun nga, snowstorm. Yung tao ay stay lang sa bahay. And sarap magstay sa bahay din ngayon naman kasi nga yun, makapagpahinga ka maayos, magluluto ka lang, sopas. Actually guys, pag nandito ka pala, lalo na dito sa lugar namin sa Canada, mas makakamura ka kung magluluto ka sa bahay. Kaya ang ginagawa namin, nag-i-stock kami ng ng pagkain, karne, gulay, kasi pag bumili ka sa labas like fast food, although afford mo naman, pero ang gastos mo is $15. Lagi yon kasi nga may na yon, pagkain, tubig. Tubig pa lang dito ang mahal na. Yung bottled water kasi nga may bayad yung plastic na nalalagyan. Pero ang kagandahan naman nun guys, yung plastic bottle na lalagyan mo, pwede mong ipapalit yon. And then babalik din sa iyo yung pera kung magkano yung na-deposit doon. Yan. So imagine mo $15 yan yung pag kumakain ako sa labas. Pero kapag bumibili naman ako sa grocery, yung isang pack na manok, nasa lang yon, siguro nasa 8 pieces na yun. Nakakabili ako ng $6, lalo na kapag naka-sale. Kapag namang hindi naka-sale, maawot yun ng $12 to 14. So marami na akong maluluto dun sa $15. So ang ginagawa ko na lang talaga dito is nagluluto ako. Buti na lang galing akong Pampanga. Half Kapampangan ba? Tapos half Bisaya din. Yun. Ang kagandahan sa kapag galing kang Pampanga, magaling magluto. Alam mo naman yung mga Pampanga is number 1 yun sa pagluluto. Masarap yung lasa. So yun yung na-adapt ko nung tumira kami sa Pampanga. Kasi galing akong Davao eh. So lumipat lang kami ng Pampanga kasi nga yung papa ko nagtrabaho ng Pampanga. So maliit pa lang ako noon. I was grade 3. Yon. And doon ako lumaki sa Pampanga. Na-adapt ko yung culture ng mga Kapampangan, and feeling ko nga isa na akong Kapampangan eh. Pero syempre, di pa rin nawawala yung pagiging Bisaya natin. Yung mga Bisaya ba? Yung lahi dyan ng Bisaya. And yun, syempre. Pareho namang yung dalawang Bisaya. Pareho lang naman yan. Sa Bisaya, magaganda yung sa Bisaya. Kalimutan ko na eh. Sa naalala ko lang doon is durian. Pampanga naman, Tosino. Nahiya ako. Kasama ko, Amerikano.
Amerikano, Canadian pala. Kasi dito nagbabatian lagi. Kailangan batiin yung kasama. Yes. Hello. Kaya natin makatuloy. Tawid na tayo guys. Yun guys, sabi ko sa inyo, pag may makakasalubong ka dito, mga puti, talagang obligado kang batiin mo sila. Yan, yun ang kagandahan dito. Napaka ganda ng ugali ng mga puti dito. Hindi ko maikukumpara. Kasi nga, pagmula nung pagdating dito, bago pa lang ako. Lalo na nung nasa trabaho ako, never pa ako naka-experience na inaway ako ng customer. Kahit siguro na naghintay sila ng mga 30 minutes nakapila. Naku, hindi, never akong inaway. Yun lang naman ang kagandahan dito. Hindi masyadong demanding yung mga tao. Ayoko naman ikumpara din kasi iba naman tayo ng di ba, ugali. Kasi nung nasa Pilipinas ako, pag siguro pinaghintay mo yung customer na mga ganyang oras, medyo magdidilim ng paningin yan. Hindi, kasi na-experience ko rin yan nung nasa sa fast food na bumili ako. Siguro nga sa sobrang gutom ko, ganyan. Yun, didilim paningin ko. And then nakaka-experience din naman ako ng complaints doon. Yun. Nakwento ko lang ha, sa trabaho ko. At saka, pag naglalakad ka doon, sa Pilipinas, marami kasing tao doon eh. Siyempre, titingnan mo na nila yung itsura mo. Kung magaling ka bang mamorma, maganda yung pormahan mo, titingnan ka from head to toe. Pag medyo mahirap ka, hindi ka papansinin. Pero pag medyo maganda ang mo, nako. Yun nga, ayoko namang magkumpara din. Iba-iba naman tayo. Pero dito talaga na-experience ko, wala pa kialaman. Paano itsura mo, anong trabaho mo. Dito ko lang na-experience yung pag nagtrabaho kayo, yung position mo bilang like isa kang manager, yung isa crew, yung isa is janitor, taga kuskus. Never kong na-experience na para ang liit ng tingin nila sa'yo. Talagang as in, magka-level kayo lahat kahit anumang position mo sa buhay dito. Hindi ka nila ida-down, hindi ka nila titingnan na maliit ng tao. Yun. And yun, na-experience ko nga din na mas concern pa yung concern sila sa'yo, lalo na kapag mas yung mahirap yung trabaho mo, lalo na sa trabaho namin. Medyo pagod nga at saka mahirap. Kaya ako naiintindihan nila kung ano yung mga ginagawa namin. Hindi sila nagde-demand, hindi rin sila nagko-complain. As long as ibibigay mo yung gusto nila, lalo na sa mga customer namin. By the way, sa Teams nga pala ako nagtrabaho. Medyo stressful yung trabaho namin nung una. Lalo na nung first time ko. Siguro naranasan ko yung stressful moment na yun within 1 month. Unang-una sa lahat, yung trabaho ko nga sa Pilipinas is manager ako. Pagdating ko dito, syempre, hindi mo naman expect na ganyan. Magkukuskus ka, yon, tapon ka ng basura. Pero nakapag-adjust din naman ako agad. And yun nga, tinulungan ko na mga kasama kong Pilipino dito. Sobrang thankful ko sa mga kasama kong Pilipino dito.
Sabi kasi nung before pa ako pumunta dito, may nagsabi sa akin na Pilipino daw is toxic daw. Lalo na pag may kasama ka Pilipino sa trabaho. Hindi ko talaga siya nilalahat. Kasi nagpapasalamat ako sa mga kasama ko dito sa Pilipino, lalo na dito sa napuntahan kong tindahan. Kasi sila yung reason kaya nakakayanan ko pa. Siyempre, especially family ko naman, saka with the help of God. Pero yun ang laking tulong nila. So yun guys, nakarating na tayo sa ating building.